ating inaasahan. At alam niyo ba mga kapatid, hallelujah, dahil sa nakasumpungan nilang pangyayari, hallelujah, na walang tubig sa bayan ng Rebedim, hallelujah, ang bayan na nakipagtalo kay Moses. Nagsimula na silang magreklamo. Nakipagtalo sila kay Moses. Ang sabi nila, Moses, bigyan mo kami ng tubig na aming maiinom. At sinabi ni Moses sa kanila, bakit kayo nakipagtalo sa akin? Bakit niyo tinutukso ang Panginoon? Hindi ba ang Panginoon na naglabas sa atin sa bayan ng Ehipto? At bakit kayo sa akin nagdireklamo? Hallelujah. Nakalimutan niyo na ba? Hallelujah. Habang tayo naglalakbay, nandyan ang lahat ng biyaya ng ating Panginoon. Nakita niyo ang pillar of fire. Nakita niyo kung pinapalo natin ang tubig. Pero sa konting bagay lamang, ay nakikipagtalo kayo sa akin at nagreklamo kayo sa Diyos. Amen? At ang bayan ay nauuhaw at inupasala ng bayan si Moses. Siya din Moses, nagreklamo sila kay Moses. Sinabi, bakit mo kami isinampad dito mula sa Ehipto? Moses, bakit mo kami inayaan mula sa Ehipto? Inakyat mo kami dito sa ilan upang patayin mo kami sa uhaw? Yun ang sabi ng bayan ng Israel. At ang aming mga anak, at ang aming mga kawan, hallelujah, si Moses ay dumain sa Panginoon dahil sa sinasabi ng ito ng mga bayan ng Israel, dahil sa reklamo ng bayan ng Israel, dumain si Moses sa Diyos at ang sabi niya, at nagsasabi, anong aking gagawin, Panginoon, sa bayan ito? Kulang na lamang ay batuhin nila ako, yun ang sabi ni Moses. At sinabi ng Panginoon kay Moses, dumaan ka sa harap ng bayan, ipagsama mo ang mga matatanda sa Israel at ang iyong tungkod na iyong pinalo sa ilog ay tangan mo ng iyong kamay at yumaon ka. Narito ako'y tatayo sa harap mo roon sa ibabaw ng bato sa Horeb at iyong papaluin ng bato at lalabasan ng tubig upang ang bayan ay makainom. At gayon ang ginawa ni Moses sa paningin ng mga matanda sa Israel. At tinawag nila ang pangalan ng dakong iyon na Mesa at Meriba. Anong connection ng Mesa at Meriba? Dahil sa pakikipagtalo ng mga anak ni Israel at dahil sa kanilang tinukso ang Panginoon, na kanilang sinabi ang Panginoon ba'y nasa gitna natin o wala? Nakita niyo ba kung paano nagreklamo ang bayan ng Israel? Iniisip nila, hallelujah, nagreklamo sila at ang sabi nila, did the Lord is with us or among us or not? Amen? Hallelujah. Ang Diyos ba ay nasa atin o wala? Amen. Hallelujah. Kaya tatanungin ko kayo mga kapatid, ano sa tingin nyo? Ang Diyos ba ay kasama nyo o wala? Ang bayan ng Israel, hallelujah, nagreklamo sila sa kabila ng kanilang nasaksihan. Nagtatanong sila kay Moses at nagsasabi sila, ang Diyos ba is God? Did God is among us or not? Amen. Hallelujah. Pero bago tayo tumungo dito sa kwentong ito, mga kapatid, nais kong magbigay ng isang magandang alal. Ito'y amen, nakita ko, hallelujah, nabasa ko rin, nabanggit ko ito minsan, gusto kong paligyan mo ko din. Yung istorya ng isang atheist at saka ng isang bear. Hallelujah, habang naglalakbay yung atheist sa isang napakagandang kagubatan, naamoy siya sa ganda ng gubat, ang ganda ng paligid, hallelujah. Dahil na siya'y atheist, ang atheist po kasi ay hindi naniniwala ng Diyos na nag-exist. Alright? And then dumating sa punto, mga kapatid, hallelujah, na habang naglalakbay siya, naglalakad siya sa gitna ng kagubatan, hallelujah, ay biglang nakaramdam siya na may dumarating. At kung makita niya isang napakalaking oso, hallelujah, ang kanyang nasa harapan. Amen? At dahil sa takot ng atheist, hallelujah, nanakbo siya. Hallelujah, palinganin nga siya, kung tumatakbo siya dahil Jesus, hinahabol siya ng malaking oso para siya ay lapain. Hallelujah. Nang siya ay, sa kaluluwa niya, sobrang takot na nadapa siya. At inabot siya ng oso. At dinambahan siya, at dinaganan siya ng oso. At hanggang siya sakmalin ng oso, ng gutom ng oso na ito. Hallelujah. At siya tumawag sa Diyos.
At ang sabi niya, God sent me. And then, hallelujah, nang sabihin niya yung katagang ito, hallelujah, ay biglang tumigil ang buong paligid. Tumigil ang oras. Lahat ng bagay sa paligid niya ay tumigil, tuminto. Pati yung oso. Amen? At ang sabi niya, sabi ng tinig, ano ang iyong kailangan? Sabi niya, God send me. Sabi ng tinig sa kanya ng Panginoon, hindi ba, hindi ka naniniwala sa akin? Hindi ba, iniisip mo, hallelujah, na yung creation is kinikredit mo sa cosmic accident? Na iniisip mo, sinasabi mo, pinapangaral mo, tinuturo mo na ang mundo ay nalikha lamang dahil sa aksidente ng isang cosmic. Amen. Kaya nagkaroon ng mga planeta dahil sa pagkakabangga-bangga ng mga bato sa kalawakan. Hallelujah. Iniisip mo, hallelujah, sinasabi mo na hindi ka naniniwala sa akin. At hindi ka man lamang nagsisi sa iyong mga kasalanan. And then, hallelujah, at wala kang ginawa, hindi ka man lang naglingkod sa akin sa buong buhay mo, and then sasabihin mo sa akin, iligtas mo ako, natatandaan mo pa ang mga sinabi mo. Yung sinasabi ng Panginoon sa kanya, do you remember? Amen? You not believe in me. Hindi ka naniniwala sa akin. And then you expect me to save you. At ini-expect mo na ililigtas kita. Sabi nung atheist, Panginoon, hindi ako ayaw ko maging hipokrito sa iyo. Amen? Kung hindi mo ako, dahil hindi ako magiging Kristiyano, amen? Pero sana sa pagkakataon ito, ay kahit yung oso na lang ay gawin mong Kristiyano. Amen? Dahil hindi ka sa naniniwala sa Kristyanismo. Amen? Hallelujah. And then, sabi ng Panginoon, hallelujah, at bigla niya pinagalaw ang buong paligid. At yung oso, hallelujah, amen, ay nanalangin, lumuhod at nanalangin. At nagsabi, Panginoon, salamat po sa pagkain ibinigay mo sa akin. Amen, hallelujah. Marami kasing tao, mga kapatid, hallelujah. Amen, ang ganyan sa panahon natin. Naisip nila, yung nature kasi ng tao, mga kapatid, hallelujah, sa panahon ng kanilang pangailangan, ng emergency, iniisip nila na ang Panginoon ay kikilos sa kanila. Hallelujah. Ang mga tao, kadalasan ng nature ng tao, hallelujah, amen, they want the glory of God in times of emergency. Iniisip nila ang nangailangan lang sila ng kalwalhatian ng Diyos sa panahon ng emergency. Amen? They only want the glory of God when they are facing death. Di ba? Kadalasan ng tao tumatawag sa Diyos pag mamatay na sila. Okay? They want the glory of God when they are dying. Hallelujah. And they said, I need you right now. Isa mga tao ng nature ng tao sa panahon ng biglang pangangailangan at saka lamang tumatawag sa Diyos. Amen. Hallelujah. Samantalang hindi man lamang nila na ibahagi ang buhay ng Diyos sa kanilang buong buhay. Hallelujah. Amen. Hindi man lang nila na-mention ang Diyos. Hindi man lang sila nagpasalamat sa Diyos kahit isang saglit. And then sa panahon ng urgency, tsaka sila tatawag sa Diyos. Nature ng tao yan. Amen. Hallelujah. I don't care what God says. Okay lang kung ano sabihin ng Diyos. I don't care what I wear in the church. I don't care what God says, what I do every day. Wala pa kayo kahit anong ginagawa ko araw. I don't care of all of that. But in the times of emergency, what they need is the glory to come down. Ganyan ang tao, mga kapatid. Hallelujah. Okay lang sa kanila kahit anong ginagawa nila. Okay lang sa kanila, hindi sila deserve sa Panginoon. Okay lang sa kanila kung anong tinatrabaho nila sa araw-araw. Pero sa panahon ng urgency, ng emergency, gusto nilang bumaba ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Ating Panginoon. Hallelujah. Usually, yung mga so-called Christian, ang kadalasan gusto nila yung buffet table. Diba sa buffet table, pag buffet table, kahit anong piliin mo, kung anong gusto mo, yun lang. Diba ganyan sa buffet?
sa hapagkainan, ang mga pamilya, magkakasalo yan. Magkakasama sila sa isang klase ng pagkain. Kung ano yung niluto ng magulang, yun ang kakainin ng mga anak. Pero iba sa buffet table. Kung ano yung nakahain doon, at kung ano yung gusto mong kainin, sa palagay mo, yung gusto ng panlasa mo, yun lang ang kakainin mo. At ang maraming mga so-called Christians sa panahon natin, ang ganyan ang ginagawa. Pinipili lamang yung magagandang preaching na hindi tatama sa kanila. Hallelujah. At ayaw ng mga preaching na magaganda at masasakit kasi tinatamaan sila. Sabi nga ba diretso? Amen. Ang gusto mo sila yung buffet table. Pero ang Diyos ay naganda ng isang klase ng kapagkainan. Hallelujah, na kahit anong ihain ng Diyos, dapat ay kinakain natin. Can you say amen? Amen. Lord. Dahil alam natin, ang Diyos ang naghain nito. Muli ng ating Panginoon. Hallelujah. Di ba, yung mga bata, ma-observe natin. Pati tuloy, yung ampalaya, hindi na napagkamalang gulay. Kasi hindi kinakain. Yung kalabasa, hindi na yung gulay. Kasi hindi kinakain. Hallelujah. At maraming tao ang ganyan sa panahon natin. They only want a buffet table. Hallelujah. Wherein ang God, ang ating Panginoon. Hallelujah. Amen. Ang ganda ng pagkain. Hallelujah. Ang ganda ng mga bagay. Take it all. Eat all and surrender your whole life to Him. Purihin ang ating Panginoon. Sabi ng propeta sa The Rising of the Sun. Hallelujah. And it can only be manifestations of the fulfilling of the revelation any other has spoke of the Bible. It can only manifest if it does something different from the groom. It isn't the bride. Hallelujah. Amen. Dapat daw hindi tayo naiiba. Kung ano ang ating Panginoon, dapat ay parehas natin. Amen? Amen. Hallelujah. Their promised land is not heaven. It's our life every day in the Holy Ghost. Tandaan niya. Ang promised land, hindi ito ang ating heaven. Ang sinasabi dito, amen? Our promised land, or the promised land is not heaven. It's our life every day. In the Holy Ghost. Yun ang lupang pangako natin. Di ba sabi ng propeta, ang lupang pangako ay tipo ng banal na espiritu. Amen. Amen. Hallelujah. It is the Holy Ghost living by the Holy Spirit with our failures, with our mistakes, with our victories. We're not living not by the law, but living by the Holy Ghost. And when we have mistake, we come before Him and say, God, put that under your blood. Kita nyo, hallelujah, tayo daw ay nabubuhay sa ilalim ng banal na Espiritu. Amen, hallelujah. At lahat ng ating mga mistakes and failures, hallelujah, and victories is under the blood. Amen. Diyan tayo nabubuhay. Can you say amen? Amen. Ang buhay natin, hallelujah, sa banal na Espiritu nandoon. Ang lahat, hallelujah, ng ating mga bagay na ating kinabubuhayan. Amen? Nandun din nakapaloob yung ating mga mistakes, yung ating mga failures, hallelujah, kasama ang victory sa ilalim ng dugo ng ating Panginoon. Hallelujah. Amen. At ito yung manalangin natin, nilagay ito ng Diyos sa ilalim ng kanyang dugo. Yung ating mga failures, yung ating mga mistakes is under the blood, and do it never again. Never do it again. Amen. Amen. That's the life in the Holy Ghost. It's not a perfect life in the flesh, but it's clinging to Him every day. Hindi ang namumuhay tayo sa kasalanan o sa laman, pero ito yung pagyakap natin sa ating Panginoon araw-araw. Pagsunod natin sa Kanya, pagsama natin sa Kanya araw-araw, hallelujah, and taking the promise with courage. Amen, hallelujah. Tanggapin natin ang pangako ng may courage, pagpupursige. Amen. And God make our mistake right. Itama natin ang ating mga pagkakamali. Because we've got a land to take over. We've got a land to take, hallelujah. We've got a land to take it tomorrow. Ang bayan ng Israel, hallelujah, habang sila ay nandun sa journey, amen, hallelujah, hindi sila nanatili doon
Kasi alam nila bukas, meron silang panibagong paglalakbay. Hallelujah. Amen. Kailangan nilang maabot at mapasok ang lupang pangako. Can you say amen? Kailangan nila makapasok sa loob ng lupang pangako. Kaya kinabukasan pagising nila, alam nila, meron silang panibagong pakikipagbaka. Amen. At ganyan din tayo mga Kristiyan. Can you say amen? Hallelujah. Yes. Pagising natin sa araw ng bukas, di ba? Kinabukasan, may panibagong tayong pakikipagbaka. Bukas ulit, pagising natin, another journey na naman. Amen. Hindi natatapos ang journey natin, hallelujah. Hanggang tayo naglalakbay, hallelujah. Pumasok tayo sa lupang pangako, ang tipo ng banal na Espiritu. Amen. Lord. Kung saan nandoon ang mga labanan habang naglalakbay tayo, amen? Nandun ang mga digmaan habang naglalakbay tayo. Nandun ang mga pagsubok, nandun ang mga trial and testing, hallelujah. Kasabay niyan, nandun din ang mga reklamo ng mga Kristyano. Amen, hallelujah. That is our life. Let us move forward. Hallelujah. For tomorrow is another day. Another day of journey. Another day of battles. Hallelujah. Another day of trials. But there is another day of victories. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi meron tayong lupa, kailangan mapasok. Kung hindi nyo para mapasok ang lupain, at tinutukoy ko ay ang banal na Espiritu. Ito lang ang panahon para pasukin natin ang lugar na ito. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Sa mahabang panahon, for 40 years, ang bayan ng Diyos sa ilalim ng Propeta Moises ay naglakbay. Hallelujah. At habang naglalakbay sila, nandun pa din ang idolatry. Tama ba? Idolatry. Naaalala na yung Egypt, di ba? Yes. Habang naglalakbay sila, pag sila nakaramdam ng konting gutom, naaalala nila ang Egypto. Idolatry yun. Amen. Kasi naaalala nila ang pagkain nila sa Egypto. Sa Egypto nga naman, meron sila itong garlic. May sinangag sila doon. May pagkain sila masarap. Bagamat sila nahihirapan sa trabaho, pero kumakain sila ng masarap. Idolatry. Habang sila naglalakbay, 40 years, hallelujah. Habang sila naglalakbay palabas ng Egypt, sa disyerto, hallelujah. Naaalala nila ang bayan ng Egypt. Nandun ang fornication, hallelujah. Amen. And neither let us tempt Christ, as some of them tempted God, and destroy as serpents. Hallelujah. How did they tempt the Lord? Paano ba nila tinip ang ating Panginoon? Anong sabi ng bayan ng Israel? Is the Lord among us or not? Nasa atin ba, Moises, ang Diyos? O wala? Amen. Hallelujah. Iniisip nila na wala sa kanilang Panginoon sa kabila nang sila ay pinagbuksan ng Diyos sa Red Sea. Di ba hinawi ng Diyos ang Red Sea? Amen. Amen? Sila lang sigaling ng tinuka sila ng aas sa disyerto. Nagpaulan ng Diyos ng mana pag sila nagutom. Nagpaulan ng Diyos ng pugo para di makain silang karne. And then they said, is the Lord among us or not? Nasa atin ba ang Diyos o wala? Minsan ganyan ang mga Kristyano, di ba? Amen. Nalilimutan na nila ang biyaya ng Panginoon. Kasi bukas pagising nila, wala silang pera, Panginoon. Kristyano pa ako, bride pa ako, Lord. Wala lang makain, Lord. Ako ba yung anak mo? Hindi. Parang hindi yata, Lord. Amen. Hallelujah. Na wala na mga trabaho, aba, hindi na makalingkod sa Panginoon. Nagkapasalamat ako kay Brother Noel, kahit hindi nakakabiyahe, dahil sa mga namumuli, abay talagang naglilingkod pa rin sa akin. Amen. Amen? May mga Kristyano kasi ganyan. Sa kabila ng kakapusan, hallelujah, iniisip nila, nasa akin pa ba
immaturity. Amen. Amen. Ang pagkatanong sa Diyos ng ganyan ay sign ng immaturity. Amen. Habang-haba na ng paglilingkod sa Panginoon, 7 years, 10 years, 20 years sa church. Tapos pagtatanong, Panginoon, Amen, ligtas ba ako? Panginoon, bread ba ako? Panginoon, Diyos ka ba o hindi? Ang tagal-tagal sa church, can you say amen? Amen. Hallelujah. Is the Lord really among us or not? And the name of the Lord is a sign of maturity. Hallelujah. Panginoon, bakit nangyayari sa akin ito? Lord, bakit nangyayari sa pamilya ko ito? Naglilingkod naman ako sa iyo, Panginoon eh. Lord, bakit kinuha mo si ganito sa akin? Lord, bakit inalis mo si ganito sa akin? Lord, bakit ako ganito ang buhay ko? Nasa akin baga, Panginoon? Nasa akin na baga, Panginoon? They tempting the Lord. Hallelujah. It is the sign of maturity. Why is God allowing this? Maturity. Amen. Because whatever God allowing in my life is going better. What? For my good. Ang sabi ng Biblia. Amen. All things work together for good. Uli ng ating Panginoon. Hallelujah. Habang inu-compare natin ang ating sarili, we compare ourselves. Hallelujah. Our experience with someone else. But Panginoon, bakit siya ganito? Maganda ang kanyang buhay. Habang nagko-compare tayo ng experience natin sa iba. Hallelujah. We've got in trouble. Lalo tayo nagkaka-trouble eh. Amen? But as individuals, God works with you. And you have your experience, you have to realize when He begins to deal with you, Satan's become angry. Habang ang Diyos ay nasa iyo, si Satanas ay galit na galit. And I wonder, alam niyo ba si Satanas ang gusto niya yung mga mess? Gusto niya magkalat ka. Amen? Gusto niyang sira ang iyong kaisipan. At ikay mag-doubt, mag-alinlangan ka sa Panginoon. Hallelujah. At ginagawa niyang lahat ng ito para bumagsak ang iyong pananampalataya. Amen. Then if you got to stop this process, amen, galit na galit siya pag hindi pagka itong process na ito, hallelujah, amen, yung patuloy mong paglilingkod sa Panginoon, ay ginagawa mo, galit na galit sa Satanas. Akalain mo, wala nang pang-upa, wala nang pang-boundary, pero nagagawa pang maglilingkod sa Diyos. You never stop. If you can stop this process, hallelujah, ang Diyos, sasamahan ka sa lahat ng mga bagay na kagaya. Amen. Lord. Patuloy ka lang, mga kapatid. But, to us, tayo mga mananampalataya, hallelujah, when the wheels are set in motion, habang umiikot ang gulong, hallelujah, ng buhay natin, hallelujah, when I accept the Lord God, habang tinanggapan ng ating Panginoon, at tayo sumasama sa Kanya, at sumasama tayo sa gulong ng buhay na ito, hallelujah, when God sets in motion, magpatuloy lang tayo sa proseso ng ating Panginoon. Amen. Di ba ang gulong ganyan, minsan nasa ilalim, Sana sa iba ba? bukas nasa ilalim pa din. Ayaw Ayaw ba? Walang balakaw pala. Eh, ganang gulong, ganyan. Nasa ilalim, pero kinabukas nasa ibabaw. Nasa ilalim, nasa ibabaw. Nasa ilalim, nasa ibabaw. Paikot-ikot ang process, pero habang nandoon, when God set in motion, hallelujah, habang kumikilos ang gulong, ang proseso ng ating Panginoon, hallelujah, tandaan mo, kasama mo ang ating Panginoon. Amen. Uli ng ating Panginoon, hallelujah. Kahit may lumak pa yan, ang Diyos patuloy siyang iikot kasama mo. Hallelujah. He is in motion. Huwag ka mag-alala. Amen. Huwag mong isipin na ikaw lang ang nasa ilalim. Hallelujah. Pag nasa ilalim ka, amen, ang Diyos nakalalay sa iyo. Handa kang iahon ulit para mapunta ka doon sa ibabaw ng buhay. Hallelujah. Ulihin ang ating Panginoon. Amen. Amen. Keep walking. Keep moving. Hallelujah. Amen. Dahil ang Diyos, kasama natin saan tayo mapunta. Pero mind Israel, hallelujah, nagreklamo sila. Mga reklamador eh. Dahil sa magreklamo. Napakahirap pa na ng reklamador. Matipahin ganyan ito. Sabi sa book of Jude, chapter 1, verse 15 hanggang 16.
Jesus' name. Amen? Amen. Pag tayo nagtrabaho, pag tayo gumawa, pag tayo kumilos, huwag na tayong magreklamo. Gawin natin ito ng walang bulong-bulungan. Amen. Sabi ng propeta sa kanyang preaching, look, remember, the murmurers, tandaan nyo tayo, itong mga taong nag-murmur sa bulong-bulungan, not one of them if ever hit the other land. Wala ni isa man sa kanila ang nakapasok sa lupang pangako. Tama ba? Sa bayan ng Israel na nagreklamo kay Moises, wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa lupang pangako. Amen. Never! Sabi niya, them murmurers and one of them, not one of them ever hit the other land, not one of them. But they murmured and complained. Sila nagreklamo at nagbulong. Hallelujah. They had left the garden post of Egypt. Naalala nila ang kanilang pagkain sa Egypto and was eating angels' food and complaining about it. Hallelujah. Sa kabila na sila pinakakain ng angels' food. What is that? Mana. Mana sa ilan. Pero sa kabila noon na pinaalala nila ang pagkain nila sa Egypto. Amen. Hallelujah. Sabi ng propeta, I don't know what Mana will say. What do you care what Mana says? It's what Jesus said. Doon sa ilang, hindi sila natili na sa ilang kasi may mana doon eh. Amen? Pero yung iba, sapat na sa kanila yung mana. Nag-stay naman sa mana. I don't care what the man says. Ibig sabihin, pagkain, kahit ano pang mangyari. Hallelujah. Kahit walang pagkain, kahit tumatawag yung pagkain para sa akin, magtrabaho ka kasi wala kang pagkain bukas, I don't care what man says. It's what Jesus said. Amen. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Amen. Go on. Move on. Pasukin nyo ang lupang pangako. Nang walang reklamo kasi ang lahat ng mga reklamador hindi makapapasok sa lupang pangako. Amen. Amen. No one ever hit the other land. Yung mga murmurers daw, hindi nila mai-hit kailanman ang lupang pangako. Amen. Ano yung lupang pangako? Ang banal na spirito. Dahil ayaw ng banal na spirito ng mga reklamo at reklamador. Wala lang konting ganito, abay, nagreklamo sa Panginoon. Panginoon, ano ba itong buhay ko ito? Amen? Last quote, then we will close the service. Amen. As soon as they come out at the right into the wilderness of sin, it's strange. God's path led right through the great temptation there. When they murmured against God, they went from there and went from murmur to another, from one trial to another. Doon sa wilderness of sin, ang kanyang reklamo, amen, ang kanyang bulong-bulungan against God, against another, against other person. They murmur another from another trials to another trials. Murmur another murmur. Hallelujah. Dahil sila reklamo. And the old says, pero habang sila nagreklamo, nalimutan nila ang kanyang kinakanta. Di ba, habang lumalabas sila sa bayan ng Egypt, kumakanta sila at kumaway sila sa ating Panginoon. Some through the waters, some through the blood, some through the blood, some through the deep trials, but all through the blood. Amen. That's God's way of leading the testimonies, His witnesses. Amen. Amen. Hallelujah. Naalala niyo ba yung 11th hour worker? Sino ba nagreklamo doon? Una. Yung mga nawala ng trabaho. Amen. Amen? Kasi nasilip nila, yung 11th hour worker, abay, pinasahod ng parehas. Amen? Kakarating lamang nila sa church. Kakatanggap na nila ng message, pero parehas lamang ang kaligtasan tinanggap mo. Bakit yan? Bakit kaya yung bagong convert na believers, abay, ang bilis na nag-progreso ng maturity. Samantalang nauna naman ako sa kanya. Di ba ganyan yung 11th hour workers?
Pero yung kakapasok lamang ng isang oras, sabay, parehas lamang ang sweldo ko. Mhm. Amen. Murmuring. Hallelujah. With God fair, ang Diyos ay fair sa lahat. Amen. Lord. Siya ang may karapatan. Tayo lamang inalito para sumunod sila sa akin. Kaya Hallelujah. natin tumayo mga kapatid. Tuloy na natin.